Subpoena na inihain kay Vice President Sara Duterte at investigasyon sa mga naging pahayag ni former President Rodrigo Duterte, ating tatalakayin kasama si Department of Justice Undersecretary Jessie Andres. Yusek Andres, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Ninya at Weng, at magandang tanghali sa lahat ng ating tagapakinig. Sinabi po ni Vice President Sara Duterte na natanggap na niya ang subpoena ng NBI pero ipapa-reschedule daw po niya dahil a-attend siya sa hearing diyan po sa House of Representatives. Nakipag-ugnayan na po ba si VP Sara sa DOJ or sa NBI tungkol po dito, Yusek? Tama po yan. Narinig namin sa kanyang pahayag sa media na mukhang tutungo siya sa Kongreso para sa isang hearing at yan po ay nakaschedule din ng Biyernes. At yung NBI subpoena naman po ay nakatakda ring schedule ang first investigation sa Biyernes din sa office ng NBI. Kung siya po ay maghahain ng request at sasabihin niya na dahil po meron na unang engagement at pag-imbita ang Kongreso sa kanya at siya po ay dadalo doon sa congressional hearing, marahil po ay pagbibigyan namin na ma-reschedule ito. Ngunit agad-agad din po, possibly Monday or Tuesday next week, kailangan pong matuloy kaagad yung investigation dahil napaka-importante po ng gagawin naming investigation at seryoso po ang sitwasyon, seryoso po ang banta. Kaya kailangan po namin ipatawag ang Vice Presidente para magbigay po ng kanyang pahayag at impormasyon kung sino yung kinausap niya para magpatupad ng pagpatay sa ating Pangulo, sa First Lady at kay Speaker Martin Romualdez. Yusek, sinabi rin po ni VP Sara na ginagamit daw po ang anti-terrorism law laban sa kanya para daw po ma-restrict ang movement niya at ma-freeze ang assets. Ano po yung reaction dito ng DOJ? Well, dahil po sa pahayag niya na sa ngayon naman hindi niya tinatanggi na yung video clip na nakita ng buong Pilipinas sa social media kung saan po siya ay nagbibigay ng masasamang salita at inamin po niya ang pagkausap sa isang tao para isa katuparan ng kanyang hiling na gumanti, revenge. Doon po sa tatlong opisyalis natin, mabigat po na ebidensya yan. Kaya naman po kami, nais naming ituloy kaagad yung investigasyon dahil yung anti-terror law should be taken in the context of the previous statements of the Vice President together with the contemporaneous acts. Kamakailan po, alam niyo naman, nagbitiw din ng salita si dating Pangulong Duterte na hinihikayat niya ang military na gumamit ng mga hakbang para meremedyo daw ang kanyang sinasabing fractured government or fractured governance. Napakadelikado pong pahayag yan. At tandaan niyo po na kapag mayroong nangyari sa ating Pangulo, ang benepisyaryo po nitong bagay na ito ay maaari po ang Vice Presidente. Kaya yung threat po na yan, we are not taking it very lightly. At yung anti-terror law, which if I may explain, ito po ay napakalakas na batas. Ito po ay isang batas na ipinasa nung kapanahunan po na Pangulo si President Duterte. At kasama po sa provision ng anti-terror law dyan, hindi lang po yung acts of terrorism, hindi lang po yung designation ng terrorist. Hindi po natin ginagawa yan na kaso laban sa Vice Presidente, hindi po. Ngunit, yung batas din po na anti-terror law na yan, pinarurusahan ang proposal to commit terrorism, conspiracy to commit terrorism. At yun mismong pagpudyok lamang to commit terrorism is already a criminal act. Marami po akong naririnig na sinasabi bakit daw gagawing terorista si Vice President. Hindi po. Iba pong proseso
yung tinatawag natin designation as terrorist. Iba pong ebidensya ang kailangan doon. Ngunit hindi naman kailangan na ma-designate ka na terrorist bago ka lumabag, posibleng lumabag doon sa provision ng anti-terror law. Dahil titignan po natin, Section 4 of the anti-terror law, anybody who engages or intends to cause death or serious bodily injury to any person in the context of causing destabilization or sowing fear, yan po yung tinatawag natin na acts of terrorism. And any attempt to or proposal to commit these acts is already punishable. Kaya po lininiwanag natin, hindi po natin binabrand na terrorist si Vice President, ngunit posible po siyang maging liable under the anti-terror law simply by conspiring. Conspiracy po consists of two people coming to an agreement to execute any of these acts. Kasama po yan yung causing death and bodily harm to another person. Taken together po with the sedition law. Ang sedition law naman, pag meron pong act of revenge or harm on a public official, yun din po ay pinarurusahan sa ating mga batas. Kaya inaaral po natin lahat yan. Kailangan po natin protektahan ng ating Pangulo at yung batas po mismo ang poprotekta sa Pangulo. Ang isa pong banta sa Pangulo ay banta po sa lahat ng Pilipino. That is how important the role of the Department of Justice is now. Pinangangalagaan po natin ang safety ng lahat ng tao. This is a test case for us. Kailangan po magkaroon tayo ng accountability not only for poor people. Minsan po, yung sinasabi nila, wala daw batas na napapatupad pag malalaking tao, influential, powerful. But now, this is a situation where we have to show that the rule of law applies to everyone and no one is above the law. Okay. Sa usapin naman po ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iniimbestigahan na rin po ba ito ng DOJ o ng NBI? At ano naman po ang mga pinag-aaralan ng DOJ na posibleng paglabag sa batas ng dating Pangulo sa mga naging pahayag niya? Tama po yan. The Department of Justice through the National Bureau of Investigation and together with the Philippine National Police, we are all monitoring itong utterances of the past president. Marami pong pahayag ang ating Pangulo na nanghihikayat po ng military na gumalaw. That is another dangerous action that is threatening possibly national security. I know that the Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines, is a professional organization and they will never interfere into civil affairs and civil governance. Pero yun pong pag-uudyok to provoke the military to be the remedy, quote-unquote, to a fractured governance is something po very uncalled for and out of order. Kaya po binabantayan namin ang mga pangyayari. Meron din pong mga kaunting naririnig kami na nagrarally pero mukhang wala na ho, nag-alisa na. And all of these things are being taken together. And if it is necessary for us to pursue the case, we will have to do it. Yan po ang obligasyon ng Department of Justice, to investigate offenses, to enforce criminal laws, and possibly prosecute if the evidence warrants. Okay, sir, panghuli na lang po, ano po ang susunod na hakbang tungkol dito? Posible rin po ba siyang ipatawag ng NBI? Malaking posibilidad po yan dahil po lahat ng requirements of due process ay kailangan po nating tuparin. Lagi po nating sinasabi, we should not take the law into our hands. Yung revenge po is a type of extrajudicial killing pag hindi po dumaan sa judicial process, and the judicial process requires everyone the opportunity to be heard. Kaya po hindi po dahil gusto natin siyang ipatawag, ngunit obligasyon po natin na bigyan siya ng pagkakataon na magpahayag ng kanyang pananalita at saloobin within the context of an investigation with due process
assisted by his counsel, so that it will be in conformity with the requirements of the rule of law. Wala hong any other agenda but to enforce the law, to the limit, so that we can show to the world, show to our citizens that no one is above the law, whether you have power or influence or you are an ordinary citizen, you have to face the law equally and uniformly it will be applied. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Justice Undersecretary Jesse Andres. Salamat. Mabuhay po kayo. Salamat.